Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon 25 minutes ago. Ito yung patutsada, birada ni Senator Alan Peter Cayetano kay Ombudsman Boying Rimulya at Congresswoman Leila de Lima. Ito. Cayetano kay Boying, mapapahamak ka lang kay de Lima. Naniniwala si Senador Alan Peter Cayetano na si dating Senadora Leila de Lima ang nasa likod ng isyong kinakaharap ngayon ni Senator Joel Villanueva sa tanggapan ng Ombudsman. Ayon kay Cayetano, ginagawa umano ito ni de Lima upang palabasing patas siya sa kabila ng kakulangan ng matibay na ebidensya at mali ang mga ibinibintang laban kay Senator Villanueva. Giit ni Cayetano, hindi makabubuti kay Ombudsman Boying Rimulya ang pagkakaroon ng tagapayo na may motibong politikal. Parehas silang political. Boying Rimulya, politician na appoint ombudsman, first time in history. Parehas silang politiko. Dagdag pa niya, dapat mag-ingat ang ombudsman sa mga hakbang na posibleng gamitin para lamang sa pansariling interes ng ilang individual. Ito ang sabi ni Cayetano, hindi karapat-dapat kay Ombudsman Rimulya ang mga tagapayo tulad ni Leila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Sa kasamaang palad, malakas sa boses ngayon sa administrasyon at sa Kamara para sa sarili niyang layunin. Hindi ito para sa taong bayan, kundi para sa kanilang politika. So, ano ba ang political na layunin ni dating Senador Leila de Lima? Yan ang pag-usapan natin mamaya. So, maalala ko, isa si Congresswoman de Lima ngayon, ang malakas na endorser ni Senator Risa Hontiveros sa pagkapangulo sa 2028. May mga post ako na ito ang kailangan natin sa 2028. Kaya dalawa na sila ni Trillanes, de Lima and Trillanes, numero 1 endorser ni Senator Hontiveros sa 2028. Okay, so ano naman ang kinalaman dito kay Senator Villanueva? Ito, opinion ko lang ito ha. I might be wrong. Kailangang mabawasan ang mga senador na boboto sa acquittal ni VP Sara pag nagsampa sila ng impeachment complaint. Malala ko, may post. Sabi si Akbayan Representative Percy Sendanya, hindi siya makakatulog ng mahimbing hanggat hindi matanggal through impeachment si VP Sara. So, all out ang effort nila ngayon para mawala si VP Sara sa equation. Kasi gustong-gusto ng mga dilawan na makabalik sa Malacanang. So, ang Marcos camp ngayon, wala nang malakas na kandidato. O ano sa tingin nyo ang kandidato ang i-endorse ni PBBM pagkatapos yung sa 2028? Romualdez wala na eh. Sirang-sira na. Sandro Marcos, bata pa, hindi pa pwede. Maliban lang kung kaya nilang bago ang konstitusyon na gawing 35 ang 35 ang edad ng kandidatong magpresidente. Eh di mas maganda kung si Sandro Marcos ang ilaban kay VP Sara. Siguradong tatalunin yan. Ang mas malakas si Vic Soto. So, ayan. Kailangang mabawasan ang mga senador at ito si Villanueva ang isa sa mga
leaders ng previous Senate leadership yung nag-archive sa impeachment case ni VP Sara. Gusto nilang bawasan yung minority 9. Kasi yung minority 9, sigurado yan, boboto para sa acquittal ni VP Sara. Kaya, huwag kayong magtaka. Next month, nag-announce na si Ombudsman Boying Rimulya na magsasampa na sila ng kaso sa Sandigan Bayan. Malamang si Saldico daw. Kailang nakikita ko, 3 senador ang sasampa nila ng kaso. Escudero, Jingo Estrada, Villanueva. Para maalis sila sa mga posibleng boboto sa acquittal ni VP Sara. Yan, opinion ko lang yan. Kaya tinatarget nila ito. Susubukan ko, sabi ni Ombudsman Rimulya, susubukan ko na sulatan si Senator Soto na i-enforce yung dismissal order ni Villanueva panahon ni Carpio Morales. Only to find out na dismiss na pala noong 2019. Kaya yan ang issue ngayon. Secret decision daw ni Ombudsman Martires. Wala, nagre-reklamo. Anong secret decision na pinasok namin yan sa management system ng Ombudsman? Nandun. Anybody can see it. Hindi ka lang nag-research. Potak diretso, salita diretso, hindi niya alam na na-dismiss na pala. Di na kuryente. Alang, paano naging secret? Sabi ni Ombudsman Martires, hindi namin trabaho araw-araw mag-press conference. Baka yan ang ginagawa ng aking successor. Ayokong gawin yan, yung araw-araw na press conference. Hindi namin trabaho yan. So, ano ngayon? Advice pa more. Politika talaga lahat ang ginagawa ngayon. Naging politicized na ang ombudsman, ang Office of the Ombudsman. Opinion ko lang ito. Yung sinasabi ng Ombudsman Rimulya na dapat maging patas tayo, dapat huwag i-weaponize ang ombudsman. Hanggang salita lang yun. Kasi klarong-klaro, mga Duterte ang tinatarget. Bongo, VP Sara, ang kanyang mga SALN, ang kanyang confidential funds, binubusisi na ngayon. So, anong hindi weaponize? Yun ang nangyayari ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo og yero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya sa tagaan na mo og yero nga mga tanilbag lang. Ang kunya yang balay. Ang ilang atop nga mga silupin lang ug mga trapal ug mga tanilbag. So mo na gid ang ilang kahimtang tagaan na mo og yero. Ibutangan lang gani og mga kahoy ba ang inyong balay tungod sa ilang kahimtang ang ani lang, so tagaan naman sila giro para nga makatop sila. Karon niya pila na gyud ka tuig nga nagantos mo nga ani lang mga silupin lang gyud nga ang inyong atop. Tulo na ka tuig. So wala gyud mo sukadya nga nakagbalay gyud og giro. Wala gyud. So silupin ra gyud. So asa man sa dinhi niya gikuha nga silupin lang nga inyong gi atop? Sa talakag niya mong gikuha. Di sa dulan. Inyong gipampunit. So inyong gi himudan nga atop. So asa man karon niya imong asawa? Sa Rayon. Merayon. So ikaw lang sa dire. Pila na kabuok imong anak ya? Isa pa kabuok. So pila na daya imong edad? 27. 27 ka na. So mana ni ang ilang balay ni Kuya. Salamat sa Ginoo nga grasyan kog panalangin nga matagaan kog sin. Di na gyud ko maulanan. Oo. Kabalay na gyud kog sin. Oo.
kalisod wala na gyud kapalit na mog sin. So Salamat kayo sa pag hatag og sin sa ako. Gigrasyan din ko dili na madugay. salamat kaayo.